May tanong lang po ako. Kaya niyo po bang gawing diamante o kristal itong marker na hawak ko? Opo, hindi po. Hindi po, no? Kung ipipikit niyo po yung mata niyo at iisipin niyo, sige, pagdasal niyo pa sa Diyos, maging siyang diamante, maging siyang kristal. Pagkatapos po ng 5 seconds, pagkabukas ng mata niyo, magiging bang diamante? Magiging bang kristal? Hindi po. Kung araw-araw isipin mo, itong marker na ito, magiging diamante ito, magiging kristal ito. Kahit na isang buwan o isang taon mo, palagi isip-isipin. Oras-oras, segundo, pagkatapos po ng isang buwan o isang taon, magiging bang diamante yan? Magiging bang kristal? Hindi. Anong ibig sabihin? Na kahit na isipin mo ng isipin, hindi magbabago ang isang bagay. Amen? At ganon din sa isang tao. Gusto mong magbagong isang tao, kahit na isipin mo ng isipin, magbabago na siya, magbabago siya, magbago ka. Kahit na sumakit na yung ulo mo, kahit na mahilo-hilo ka dyan. Pagkabukas ng mata mo, kahit na gawin mo yan, isang taon o isang dekada, magbabago ba yung taong yon? Hindi. Amen? Because it is not enough to think about it. Amen? Hindi sapat na isipin mo lang para magbago ang tao, para magbago ang bagay-bagay sa buhay mo, para magbago mismo ang iyong karanasan. Remember that, my dear friends. Thinking about it is the start, but it is not the end. Umpisa pa lang yan. Ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mong makita? Anong gusto mong lumitaw? At yan din yung pinapaalala ng ating Panginoon. Kahit naman ang puno, ang halaman, para malaman mo, yan mabuti, kailangan pang mamunga, magpakita ng prutas. Depende dun sa ipapakita niya, ibubunga niya, dun mo malalaman, yung puno ba na yan, yung halaman na yan, ay mabuti. At ganyan din sa ating pagkatao. Depende dun sa ginagawa mo. Diyan malalaman ano ba ang klase ng iyong pagkatao. Ikaw ba ay mabuting tao? Ikaw ba ay masamang tao? Depende dun sa pinapakita mo. Depende dun sa kilos at gawa mo. Remember that intentions are not enough. Amen? We should act on our intentions. We should show what is inside of us. Hindi ka magiging mabuting tao sa pag-iisip at pagnanais mo lang maging mabuting tao. At hindi ka makakapasok sa langit kung palagi mo lang iniisip ang langit. Gusto mong makapasok sa langit? Oo. Ilagay mo ang langit sa iyong isip, sa iyong puso. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo? Ano ang mga hakbang na ipapakita mo na ikaw ay karapat-dapat nga na makapasok sa langit? Kailangan pa rin na meron tayong gawin. Even the simplest act of having faith, that is in itself an act, not an intention. Kaya nga po, tingnan nyo to. Kahit na isipin mo, mabuti kang mister, pero kung palagi mo namang inaaway yung asawa mo, kung may tinatago kang karelasyon, hindi ka pa rin mabuting asawa. Amen? Kahit na iniisip mo, papasa ka sa exam, pero tinitignan mo lang yung libro, hindi ka nag-aaral. Papasa ka ba? Hindi. Babagsak ka pa rin. Amen? Iniisip mo, makakabayad ka ng utang. Iniisip mo, mananalo ka sa loto. Hindi ka naman tumataya. Mananalo ka ba sa loto? Hindi. Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi ka nagsusumikap, hindi ka naghahanap ng paraan para makabayad ka ng utang. Mananatili ka pa rin, puno ng utang at naghihirap. Amen? Palagi mong iniisip, gagaling ka. Ayaw mo naman magpa-check up sa doktor. Ayaw mo naman uminom ng gamot. Ayaw mo pa rin baguhin yung iyong mga kinakain. Palagi pa rin maalat, mataba, o matamis. Gagaling ka ba? Di ba hindi? My dear friends, it is not enough to have a good intention.
It is not enough to think about being good. Walang kwenta yan kung wala tayong gagawin. Kaya sabi ng ating Panginoon, mabuti na nakikinig ka sa kanyang salita, pero mas mabuti ang buhayin mo ito sa kilos at sa iyong gawa. Dahil kung palagi mong pinagmumunihan, iniisip at binubuhay ang salita ng Diyos, ano daw ang itsura ng iyong buhay? Isang bahay na matatag na kahit na dumaan anuman ang unos o baha, hindi ito masisira. Kaya nga, napakarami napapasama. Bakit? Kasi hanggang isip lang, hindi nakakarating ang mabuti sa kanilang puso, sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga paa. Ano ang tawag niyo sa tao na kung saan iba yung iniisip sa ginagawa? Ang tawag natin diyan, baliw. Amen? Sinong hibang? Sinong loka-loka? Kung hindi yung taong sinasabi niya, ibon ako. At pagkatapos lumilipad, ibon ako, sabi niya. Diba? Iba yung isip sa ginagawa. May mga taong ganyan. Baliw. Hinasabing, mayaman ako. Gastos na ng gastos. Tignan mong pitaka. Anong laman? Gagamba. Walang pera. Kabaliwan. Di po ba? Pero may ibang tawag ang Diyos diyan. Yung iniisip na mabuti sila, pero kung titignan mong kanilang pamumuhay masama. Anong tawag ni Jesus sa ganyang pamumuhay? Hipokrito. Nagbabalat kayo. Sa lengguwahe natin, plastic. Hindi totoo. Iniisip, wala naman akong ginawang kasalanan Pero kung titignan mo, sinungaling, nanloloko ng tao, meron tinatago, nang-aabuso, iba yung iniisip dun sa ginagawa. Yan ang kasalanan. Bakit kasalanan? Kasi hindi ka nagiging totoo. Ano ang pagiging totoo? Ibig sabihin, puo, nasa isip at nasa gawa. Mga kapatid, baka hanggang isip lang kayo. Hindi tayo makakapasok sa langit kung iniisip lang natin ang langit. At hindi ka magiging mabuting tao kung hanggang sa isip ka lang mabuting tao. Mas mainam na maging mabuti ka sa gawa. At kahit hindi mo na maisip na may ginagawa kang mabuti, ang mahalaga sa Diyos ay naipakita mo ang kabutihan ng iyong kalooban. Intentions are useless if they are not seen in action. Our characters can only be revealed by our life and not by just thinking about it. Totoo ka ba? Kung hindi, magdasal tayo. Patulong tayo sa Diyos. Patulong tayo na ang kabutihan, siyang maranasan, siyang maramdaman, siyang makita, siyang buhayin natin. Pag mabuti ang iyong gawa, magiging matatag ang iyong buhay. Kung mananalig ka at tunay na sumusunod sa Diyos, ikaw ay makakapasok sa langit at matatanggap mo ang gantimpala ng kanyang pagmamahal.